Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kampo ang pagbangga ng isang van sa isa pang van na nakaparada sa Batak, Ilocos Norte. Chris, meron bang sugatan sa insidente? Connie, ligtas naman at hindi lubang nasaktan ang driver ng bumanggang van. Sa kuha ng CCTV, makikitang paalis ang isang kolong-kolong mula sa gilid ng kalsada. Nagminor naman ang paparating na SUV. Ang kasunod nitong van, napakabig at nawala ng kontrol bago bumangga sa isa pang van na nakaparada sa gilid. Nabasag ang windshield ng bumanggang van. Bukod sa driver nito, walang ibang nadamay sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon. Sugatan naman ang isang lalaki matapos na saksakin ng sarili niyang pamangkin sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, hinarang ng sospek ang kanyang tiyuhin habang palabas ng bahay. Sisitahin daw sana ng biktima ang sospek pero doon na siya sinaksak. Nagpapagaling sa ospital matapos tamaan sa tagiliran. Hinahanapan ng pulisya ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Tumanggi ang kanilang pamilya na idetalye kung ano ang pinag-awayan ng magtiyuhin. Inihahanda na ang reklamong frustrated homicide laban sa sospek. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang barangay kung saan nagtatrabaho ang sospek bilang tanod pero walang nagpaunlak ng panayam. Pinuntahan din ang bahay ng sospek pero walang naabutang tao. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Kabilang po ang Iligan City sa mga nakararanas ng bagsik ng bagyong Basyang. Cecil, kamusta ang sitwasyon sa syudad? Connie, umabot sa Lampas Bewang ang baha sa ilang bahagi ng syudad gaya ng Barangay Mahayahay. Rumaragasa ang tubig na tumangay sa ilang gamit, pati ang isang pickup. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at gusali. Sa iba pang bahagi ng barangay, 3 sasakyan pa ang nakuna ng video na inanod ng baha. 2 sa mga ito, bumangga pa at nakasira ng bakod na bakal. Kabi-kabila ang rescue operations ng lungsod. Sa barangay Tipanoy, tinulungang tumawid ang ilang residente sa malakas na agos ng baha. Malakas din ang ragasan ng tubig sa ilalim ng Tubod Bridge at halos umabot na ito sa mismong tulay. Ayon kay Yus Cooper Lansoy Abragan, as of 2 a.m. kanina, hindi madaanan ang Tubod Bridge. Inoobserbahan sa ospital ang kondisyon ng isang lalaki matapos matuklaw ng banakon o king cobra sa Banga, South Cotabato. Base sa investigasyon, nangunguha ng niyog sa bukid ang biktima kasama ang kanyang kaanak nang madulas at matumba kung saan nakapwesto ang cobra. Doon na siya natuklaw sa balikat. Sa takot, pinatay ng kanyang mga kasama ang ahas para hindi na raw makapambiktima ng iba. Paalala ng DOH, huwag paguri ng biktimang natuklaw ng ahas. Hayaan siyang humiga at huwag pagalawin. Lagyan ng pressure ang sugat, pero huwag itong gagalawin, kuskusin o imasahe at dalhin agad ang biktima sa ospital. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng 7 estudyante matapos na mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang tricycle sa Bulusan, Sorsogon. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima sa pababang bahagi ng kalsada sa barangay Tinampo. Nawala ng kontrol ang driver kaya dumiretso ang tricycle at nahulog sa bangin. Papunta sana sa kanilang paaralan ang mga biktima. Sugatan din sa insidente ang driver. Isinugod sila sa ospital. Walang pahayag ang pamilya ng mga sugatang estudyante. Dead on the spot sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Base sa investigasyon, pagpasok ng biktima sa loob ng kanyang bahay, sinundan siya at binaril ng salarin na nakahelmet. Tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Hindi raw naalerto ang 2 anak ng biktima na kasabay niyang umuwi dahil inakala nilang empleyado ng ina ang sospek na sumunod sa loob ng bahay. Hinahanap pa ang namaril at inaalam ang motibo niya sa krimen. Kinukuha pa ang pahayag ng pamilya ng biktima.